Ikapitong sesyon, na isa sa katuparan ang lahat sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos sa mga huling araw. Una, ang hinirang ng mga tao ng Diyos sa buong mundo ay sumalubong sa Panginoon sa pamamagitan lamang ng pagdinig sa Kanyang tinig. Sa mga huling araw, nagbalik na sa katawang tao ang Panginoong Hesus sa ikalawang pagkakataon at Siya ang makapangyarihang Diyos. Nagpahayag ang makapangyarihang Diyos ng mahigit 10 milyong salita ng katotohanan. Matapos basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, ang mga tao mula sa lahat ng relihiyon at denominasyon, mula sa lahat ng bansa at rehiyon na nagmamahal sa katotohanan at nananabik sa pagpapakita ng Diyos, ay pawang kinilala na ito ang tinig ng Diyos. Nang walang pag-aalinlangan, tinanggap nila ang gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at sinalubong ang pagbabalik ng Panginoon. Tumpak na tinutupad nito ang mga salita ng Panginoong Hesus. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Sabi ng ilan, nagpapatotoo kayo na nagbalik na sa katawang tao ang Panginoong Hesus, pero hindi ako maniniwala hanggat hindi nakikita ng sarili kong mga mata ang makapangyarihang Diyos. Tama ba ang pananaw na ito? Pag-isipan natin, nanampalataya ba tayo sa Panginoong Hesus dahil nakita natin Siya? Hindi. Hindi nakita ng sarili nating mga mata ang Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng mga mangangaral na nagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus at sa pagbabasa ng Kanyang mga salita sa Biblia, nadama natin na lahat ng Kanyang mga salita ay katotohanan, kaya tinanggap natin Siya. Isa pa, ang pagkakita ba sa anak ng tao ng sariling mga mata ay nangangahulugang tiyak na mananampalataya sa Kanya ang mga tao? 2,000 taon na ang nakalipas nang dumating ang Panginoong Hesus. Personal siyang nagsalita at nagsagawa ng Kanyang gawain. Nakita Siya ng sariling mga mata ng lahat ng Pariseyo sa Hudaismo. Kung ganoon, bakit hindi sila naniwala na si Hesus ang Mesiyas na darating? Ito ay dahil hindi nila nakilala ang Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Kaya naman, ang pananampalataya sa Panginoon ay hindi dapat ibatay sa nakikita ng sariling mga mata. Dapat itong ibatay sa tinig ng Diyos. Ang tinig ng Diyos ay tumutukoy sa lahat ng salitang nagmumula sa Kanyang bibig. Ang mga salitang ito ay pawang katotohanan. Kung hindi makikilala ng isang tao na ang mga salitang ito ay katotohanan, kahit pa makita nila ang anak ng tao ng sarili nilang mga mata, hindi pa rin nila Siya makikilala bilang ang Diyos na nagkatawang tao at ituturing lang nila Siya na parang isang ordinaryong tao. Sa makatwid, ang mga sumusubok na kilalanin ang Panginoon batay lamang sa paningin ay talagang mga hangal. Hinding-hindi makikilala ng gayong mga tao ang Panginoon. Tulad ng sinasabi ng Biblia, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Kaya nga ang pananalig ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sabi ng makapangyarihang Diyos, Siya na Diyos na nagkatawang tao ay magtataglay ng diwa ng Diyos, at Siya na Diyos na nagkatawang tao ay magtataglay ng pagpapahayag ng Diyos. Dahil ang Diyos ay naging tao, dadalhin Niya ang gawaing layo Niyang gawin, at dahil ang Diyos ay naging tao, ipapahayag Niya kung ano Siya, at magagawa Niyang ihatid ang katotohanan sa tao, pagkalooban ito ng buhay,
at ituro ang daan para rito. Ang katawang tao na walang diwa ng Diyos ay tiyak na hindi ang Diyos na nagkatawang tao. Walang duda ito. Kung layo ng tao na magsiyasat kung ito ang katawang tao ng Diyos, kailangan niyang patunayan ito mula sa disposisyon na kanyang ipinapahayag at sa mga salitang kanyang sinasambit. Ibig sabihin, para patunayan kung ito nga ang katawang tao ng Diyos o hindi, at kung ito nga ang tunay na daan o hindi, kailangan makilala ang kaibahan batay sa kanyang diwa. Kaya nga, sa pagtukoy, kung ito ang katawan ng Diyos na nagkatawang tao, ang susi ay nasa kanyang diwa, kanyang gawain, kanyang mga pagbigkas, kanyang disposisyon, at maraming iba pang aspekto, sa halip na sa panlabas na anyo. Sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan at ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, nauunawaan natin na ang paraan para makumpirma ang pagbabalik ng Panginoon at sundan ang Diyos na nagkatawang tao ay sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang tinig at pagbabasa ng kanyang mga salita, hindi sa paghusga sa kanyang panlabas na anyo. Ngayon, muling nagkatawang tao ang Diyos para magsalita at gumawa sa lupa. Pero limitado lang ang bilang ng mga taong maaaring makasalamuha ng kanyang katawang tao. Isa lamang itong maliit na grupo ng mga tao. Ang tunay na ibinubunyag ng Diyos sa mga tao ay hindi ang kanyang katawang tao, kundi ang mga salitang ipinapahayag niya. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos, makikilala natin ang gawain ng Diyos, ang disposisyon ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos para sa sangkatauhan at iba pa. Nakikilala ng mga tupa ng Diyos ang pagpapakita ng Diyos sa pamamagitan ng pagdinig sa kanyang tinig at tinatanggap ang mga katotohanang ipinapahayag niya. Katumbas nito ang pagkakita sa mukha ng Diyos. Sa ngayon, milyon-milyong tao na ang tumanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Karamihan sa hinirang na mga tao ng Diyos sa buong mundo ay hindi nakita ang mukha ng makapangyarihang Diyos gamit ang sarili nilang mga mata, pero narinig nila ang maraming katotohanang ipinahayag ng nagkatawang taong makapangyarihang Diyos at nakumpirma na tunay ngang nagbalik na ang Panginoong Hesus at na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, nakita nila ang kanyang pagpapakita at dumalo sila sa piging ng kasalan ng kordero. Ang pinagmulan ng pagpapakita ni Kristo sa mga huling araw. Noong 1991, sa di pangkaraniwang taong ito, sa silangan ng mundo, sa China, kung saan pinakawalang habas at pinakamalupit na nilalabanan ng masasamang puwersa ni Satanas ang Diyos, lumitaw ang liwanag ng bukang liwayway. Isang anak ng tao ang nagsimulang magsalita sa mga pansambahayang iglesia. Ang mga tao ay parehong nabigla at naaliw sa kanyang mga salita. Ibinunyag niya ang ilang mahalagang misteryo mula sa Biblia na yumanig sa mga iglesia. Sa makatwid, nang magkatawang tao ang Diyos, walang nakaalam sa kanyang pagdating at walang sumalubong sa kanya. Kahit noong nagsimula ng magpakita at gumawa ang Diyos, na binibigkas ang kanyang mga salita noong 1991, hindi pa rin siya nakilala ng mga tao. Tinupad nito ang propesiya sa Biblia. Ngunit tungkol sa araw o oras na iyon ay walang taong nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. 2 taon matapos magsimulang magsalita ang Diyos, saka lang nakilala ng mga tao na hindi siya isang ordinaryong tao, kundi ang nagbalik na Panginoong Hesus.
Si Kristo ay ang Diyos mismo, pero hindi kailanman ipinagyayabang ni Kristo ang kanyang pagkakakilanlan at katayuan. Tahimik lamang siyang namumuhay sa gitna ng sangkatauhan, nagpapahayag ng katotohanan para tustusan at akayin sila, ginagawa ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Malinaw na si Kristo ay napaka mapagpakumbaba at tago at napaka-kaibig-ibig. Ang 1991 ay isang taon na dapat tandaan. Ito ang taon kung kailan nagsimulang magsalita si Kristo ng mga huling araw. Ito ang taon na nagbigay daan para sa gawain ng paghatol na nagsisimula sa sambahayan ng Diyos, at ang taon kung kailan tumawid ang kapanahunan ng biyaya patungo sa kapanahunan ng kaharian. Sa taong iyon, natamasa ng hinirang na mga tao ng Diyos ang maraming pangkasalukuyang salita ng banal na Espiritu, at nagdulot ito ng liwanag sa kanilang mga puso at naging malaking pakinabang sa kanila. Tunay ngang natamasa nila ang dakilang gawain ng banal na Espiritu. Nalasap nila ang kapayapaan at kaligayahan at ang lubos na kagalakan ng kalayaan. Dahil dito, tinatawag ng hinirang na mga tao ng Diyos ang 1991 na ang gintong taon. Ikalawa, ang pagpapakita ng Diyos ay ang pagpapakita ng salita sa katawang tao. Mahigit 30 taon na ngayon mula nang simula ng makapangyarihang Diyos ang kanyang gawain noong 1991. Sunod-sunod siyang nagpahayag ng mahigit 10 milyong salita na lahat ay kasama sa "ang salita ay nagpapakita sa katawang tao." Ito ang pangunahing pagpapahayag ng Diyos sa mga huling araw. Dahil hindi magkakasya sa iisang aklat ang mahigit 10 milyong salita ng katotohanan, ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay tinipon sa 7 volume. Volume 1, ang pagpapakita at gawain ng Diyos. Volume 2, ukol sa pagkakilala sa Diyos. Volume 3, ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Volume 4, paglalantad sa mga antikristo. Volume 5, ang mga responsibilidad ng mga lider at manggagawa. Volume 6, ukol sa paghahangad sa katotohanan. Volume 7, ukol sa paghahangad sa katotohanan. Tingnan natin ang bawat volume ng isa-isa. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao, Volume 1, ang pagpapakita at gawain ng Diyos. Ang volume na ito ang nagmamarka sa unang pagkakataon mula nang likhain ang mundo na nagsalita ang Diyos sa buong sangkatauhan. Ang mga pagbigkas na ito ang bumubuo sa unang teksto na ipinahayag ng Diyos sa gitna ng sangkatauhan, kung saan inilalantad niya ang mga tao, ginagabayan sila, hinahatulan, at kinakausap sila ng mula sa puso. At gayon din, ito ang mga unang pagbigkas kung saan ipinapaalam ng Diyos sa mga tao ang kanyang mga yapak, ang lugar kung saan siya namamalagi, ang disposisyon ng Diyos, kung ano ang tinataglay ng Diyos at ang kanyang pagiging Diyos, ang mga iniisip ng Diyos, at ang kanyang malasakit para sa sangkatauhan. Masasabing ito ang mga unang pagbigkas mula nang likhain ang mundo na sinalita ng Diyos sa sangkatauhan mula sa ikatlong langit, at ang unang pagkakataon na ginamit ng Diyos ang kanyang likas na pagkakakilanlan upang magpakita at ipahayag ang tinig ng kanyang puso sa sangkatauhan
sa gitna ng mga salita. Sa volume na ito, nagpahayag ang Diyos ng mga salita ng awtoridad at kapangyarihan. Kasabay nito, inihayag din niya ang maraming misteryo tulad ng misteryo ng 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos, ang natatagong kwento at mga layunin ng gawain ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan, sa kapanahunan ng biyaya at sa kapanahunan ng kaharian. Ang misteryo ng pagkakatawang tao, ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaligtas at pagtatamo ng ganap na kaligtasan, ang mga kalalabasan at hantungan ng iba't ibang uri ng tao, ang misteryo ng kapanahunan ng milenyong kaharian at iba pa. Sa volume na ito, hinatulan at inilantad din niya ang mga adulterasyon at mga layunin sa pananampalataya ng mga tao sa Diyos, pati na rin ang kalikasang diwa ng sangkatauhan na lubhang ginawang tiwali ni Satanas, ang kanilang mga satanikong disposisyon at iba pa. Ipinahayag at ipinagkaloob ng makapangyarihang Diyos sa sangkatauhan ang lahat ng katotohanang kailangan ng tiwaling sangkatauhan upang makamit ang ganap na kaligtasan at magawang perpekto. Ang mga katotohanang ito ay napakasagana at nakakamulat ng isipan. Pagkatapos basahin ang mga salitang ito, maraming tupa ng Diyos ang nakakilala na ito ang tinig ng Diyos, na tunay ngang nagbalik na ang Panginoong Hesus at muling nagbalik sa katawang tao upang magsalita, at na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao, Volume 2, ukol sa pagkakilala sa Diyos. Ang volume na ito ay naglalaman ng mga pagbigkas para sa buong sangkatauhan mula kay Kristo ng mga huling araw, ang makapangyarihang Diyos, kasunod ng mga nasa, ang pagpapakita at gawain ng Diyos. Ipinaliliwanag ng Diyos ang iba't ibang katotohanan tulad ng gawaing ginawa niya mula nang likhain ang mundo, ang kanyang mga layunin at mga inaasahan sa sangkatauhan na nakapaloob doon, at ang mga pagbubunyag kung ano ang tinataglay ng Diyos at ang kanyang pagiging Diyos mula sa kanyang gawain, pati na rin ang kanyang pagiging matuwid, kanyang awtoridad, kanyang kabanalan, at ang katunayang siya ang pinagmumulan ng buhay para sa lahat ng bagay. Noong binasa natin ang Biblia dati, alam lang natin na nilikha ng Diyos ang kalangitan, ang lupa, ang lahat ng bagay, at ang sangkatauhan, at naipinako sa krus ang Panginoong Hesus para tubusin ang sangkatauhan at iba pang mga katulad na katunayan tungkol sa nakaraang gawain ng Diyos. Ang ipinaliwanag lang sa atin ng mga pastor ay ang kaalaman sa Biblia, kasaysayan, mga tao, at mga pangyayari. Pero, alam ba nila ang mga iniisip at layunin ng Diyos na ibinunyag noong ginagawa niya ang kanyang gawain? Alam ba nila ang disposisyong ibinunyag ng Diyos? Halimbawa, ano ang mga iniisip ng Diyos noong una niyang nilikha ang tao? Bakit gumawa ang Diyos ng isang kasunduan sa tao gamit ang isang baghari? Bakit sinang-ayunan ng Diyos sina Noe, Abraham at Job? Bakit nagpakita ang Panginoong Hesus sa tao sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay? At iba pa. Ito ang mga bagay na walang sinumang tao ang kayang magpaliwanag ng malinaw. Sa volume na ito, inihayag ng Diyos ang lahat ng katotohanan ito sa mga tao. Kasabay nito, isiniwalat din ng volume na ito
kung paano namumuno ang Diyos sa malawakang mundo, kung paano niya pinamamahalaan ang napakaliit na mundo, kung paano siya gumagamit ng kataas-taasang kapangyarihan sa material na mundo, kung paano siya nangangasiwa sa espiritual na mundo, at kung paano niya kinokontrol ang 6 na mahahalagang yugto sa buhay ng isang tao. Matapos basahin ang aklat na ito, makukumpirma ng mga tunay na nananampalataya sa Diyos na ang siyang makakagawa ng gawaing ito at makapagbubunyag ng mga disposisyong ito ay ang siyang may kataas-taasang kapangyarihan sa lahat ng bagay, at tunay din nilang makikilala ang pagkakakilanlan ng Diyos, ang kanyang katayuan at ang kanyang diwa, at sa gayon ay makukumpirma na si Kristo ng mga huling araw, ang makapangyarihang Diyos, ay ang Diyos mismo, ang natatangi. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao, Volume 3, ang mga diskurso ni Kristo ng mga huling araw. Ang volume na ito ay binubuo ng mga salitang binigkas bilang tugon sa mga problemang umiiral sa iglesia at sa mga praktikal na paghihirap na kinakaharap ng mga hinirang ng Diyos sa kanilang buhay pagpasok. Hindi lamang nito itinuturo ang mga diwa at kasalukuyang kalagayan ng mga tao, kundi nililiwanagan din ito para sa mga tao ang mga layong dapat nilang hangarin. Lubhang kapaki-pakinabang ang mga ito para sa pag-unawa ng mga tao sa katotohanan at pagtatamo ng buhay pagpasok. 2,000 taon na ang nakalipas, itinuro sa atin ng Panginoong Hesus na mahalin ang iba gaya ng ating sarili at magpatawad sa iba. Pero bakit madalas ay hindi natin ito magawa? Ito ay dahil noong panahong iyon, binigyan lamang tayo ng Panginoong Hesus ng ilang pangunahing turo at hindi inilantad ang ugat ng ating kasalanan dahil hindi ito kakayanin ng mga tao. Ibinunyag na ngayon ng makapangyarihang Diyos ang ating satanikong kalikasan at nagbigay ng mas maraming landas ng pagsasagawa tulad ng ano ang ugat ng ating kasalanan at paglaban sa Diyos? Paano natin malulutas ang ating mga mapagmataas na disposisyon? Paano tayo magiging matatapat na tao? Paano tayo magpapasakop sa Diyos at magmamahal sa Diyos? Sa makatwid, ipinapakita sa atin ng volume na ito ang landas para makalaya sa kasalanan at binibigyang daan tayong makamit ang ganap na kaligtasan. Pagkatapos basahin ang volume na ito, nakikita natin na si Kristo ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Kaya, maipapahayag ni Kristo ang katotohanan ayon sa mga pangangailangan ng mga tao anumang oras at saan mang lugar, at mailalantad niya ang katiwalian ng mga tao at maituturo ang landas ng pagsasagawa anumang oras at saan mang lugar. Makukumpirma nating lahat ito sa ating mga puso. Bagamat mukhang ordinaryo at normal si Kristo, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Nakikita rin natin na ang pagkakatawang tao ng Diyos sa mga huling araw upang isagawa ang kanyang gawain ay tunay na kapaki-pakinabang para sa ating kaligtasan. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao, Volume 4, Paglalantad sa mga Antikristo. Ang volume na ito ay isang espesyal na serye ng mga sermon at pagbabahaginan na ibinigay ng makapangyarihang Diyos, ang Kristo ng mga huling araw, sa mga iglesia. Lubusang inilalantad ng Diyos ang bawat pagpapamalas ng mga disposisyon ng mga Antikristo. Ginagawa itong lubos na malinaw sa mga tao at malaki ang naitutulong sa mga tao upang makilatis ang kalikasang diwa ng mga Antikristo.
Ang mga disposisyon ng mga antikristo ay mga satanikong disposisyon na taglay rin ng tiwaling sangkatauhan. Upang maligtas ng lubusan ng Diyos, dapat tanggapin ng isang tao ang paghatol ng mga salita ng Diyos bago siya madalisay. Ang mga katotohanan ito na naglalantad sa antikristo ay nagsisilbing babala, paalala, paglalantad at paghatol na lubhang kapaki-pakinabang para sa pag-unawa sa katotohanan, pagkilala sa sarili at pagtatamo ng pagdadalisay. Sa pamamagitan lamang ng pagkilati sa mga antikristo, maiiwasan ng isang tao na mailigaw ng iba. Mahihinto ang pag-idolo at pagsunod sa ibang tao at makakamit ang resulta ng pagsunod, pagpapasakop at pagsamba sa Diyos. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Volume 5. Ang mga responsibilidad ng mga lider at manggagawa. Mga kapatid, umaasa ba kayong makapaglingkod sa Diyos balang araw? Nais ba ninyong magamit ng Diyos balang araw? Nais ba ninyong maging isang haligi sa sambahayan ng Diyos? Kung mayroon lang tayong kagustuhang magamit ng Diyos, hindi iyon sapat. Kailangan din nating maunawaan kung ano ang hinihingi ng Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Ang volume na ito ay naglalaman ng mga sermon at pagbabahaginan ng makapangyarihang Diyos, ang Kristo ng mga huling araw, sa mga iglesia tungkol sa paksang ito. Malinaw na ibinahagi ng Diyos ang tungkol sa mga responsibilidad ng mga lider at manggagawa, pati na rin ang mga partikular na prinsipyo at landas ng pagsasagawa para sa iba't ibang item ng gawain sa iglesia. Inilantad din niya ang diwa ng iba't ibang pagpapamalas at pagkilos ng mga huwad na lider. Lubhang nakakatulong ito sa mga tao sa pag-aaral na makilatis ang mga huwad na lider at gumawa ng tunay na gawain, at sa pagtatamo ng pagpapasakop sa Diyos at pagiging angkop para sa Kanyang paggamit. Malaking pakinabang para sa mga tao na maunawaan ang katotohanan, na makilala ang kanilang sarili at magampanan ang kanilang mga tungkulin ayon sa mga prinsipyo. Sa makatuwid, ang mga katotohanan sa Volume 5 ang pinakapartikular at pinakakompleto para sa pagperpekto sa mga lider at manggagawa. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao, Volumes 6 at 7, ukol sa paghahangad sa katotohanan. Ang dalawang volume na ito ay naglalaman ng espesyal na pakikipagbahaginan at pangangaral ng makapangyarihang Diyos, ang Kristo ng mga huling araw, sa mga iglesia. Malinaw at simpleng ipinapaliwanag ng mga sermon at pagbabahagi ng ito kung ano ang ibig sabihin ng paghahangad sa katotohanan at kung ano ang kahalagahan ng paghahangad sa katotohanan. Inilalantad ang iba't ibang maling haka-haka at baluktot na pagkaunawa ng tao tungkol sa paghahangad sa katotohanan, pati na rin ang iba't ibang maling kaisipan, pananaw at negatibong emosyon ng tao, habang hinihimay at kinikilatis din ang mga ito. Bukod pa rito, itinuturo ng mga sermon at pagbabahagi ng ito sa tao ang mga landas para sa paghahangad sa katotohanan at pagpasok sa realidad. Ang mga katotohanang ito ay napakahalaga para sa mga taong naghahangad ng katotohanan upang makamit ang ganap na kaligtasan.
Pagkatapos basahin ang 2 volume na ito, makikilatis mo na ang pagkakaiba ng mga positibo at negatibong bagay. Makikilala kung ano ang mga katotohanang prinsipyo at kung ano ang mga satanikong filosofiya. Hindi ka na mamumuhay ayon sa mga satanikong filosofiyang ito, kundi unti-unti kang mamumuhay ayon sa mga salita ng Diyos. Tunay na hahayaang maging buhay mo ang mga ito at isa sa buhay ang wangis ng isang tunay na tao. Dahil wala tayong katotohanan, marami pa ring paghihirap sa ating buhay na hindi natin alam kung paano lulutasin. Halimbawa, kapag may mga problemang lumitaw sa buhay may asawa, paano natin dapat lutasin ang mga ito? Paano natin dapat harapin ang pagkamatay ng mga mahal sa buhay? Paano natin dapat harapin at danasin ang pagkakasakit? Pagkatapos mong basahin ang 2 volume na ito, mahahanap mo ang lahat ng sagot. Tunay mo ring madarama na kaya tayong palayain ng katotohanan na nagbibigay daan sa ating makalaya mula sa pagkaalipin sa mga satanikong disposisyon at ang mga salita ng Diyos ay tunay ngang ang daan pasulong. Sa makatwid, pineperpekto ng 2 volume na ito ang lahat ng nagmamahal sa katotohanan na nagbibigay daan sa kanilang makamit ang katotohanan at matamo ang ganap na kaligtasan. Ang 7 volume ng Ang Salita ay nagpapakita sa katawang tao ay kumakatawan sa mga hakbang ng gawain ng Diyos. Minamarkahan ng mga ito ang prosesong dapat pagdaanan ng mga tao upang makamit ang katotohanan habang inaakay sila ng Diyos sa kada hakbang at walang kahit isang hakbang na maaaring laktawan. Ang mga salitang ito ay labis na nakahihigit sa dami ng mga salitang binigkas ng Diyos sa kapanahunan ng kautusan at kapanahunan ng biyaya. Ang luma at bagong tipan ng Biblia, kapag pinagsama, ay naglalaman ng halos 800,000 salita. Samantalang ang mga salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay umaabot na sa mahigit 10 milyon. Tumpak na tinutupad ng 7 volume na ito ang mga propesiya. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo kakayanin. Gayunman ay kapag siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kong pakakainin ng mula sa punong kahoy ng buhay na nasa gitna ng paraiso ng Diyos. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Sabi ng makapangyarihang Diyos, higit pa ang nauunawaan ninyo sa aking mga misteryo sa langit kaysa kina Isayas at Juan. Higit pa ang nalalaman ninyo tungkol sa aking pagiging kaibig-ibig at pagiging kagalang-galang kaysa sa lahat ng banal ng mga nakaraang kapanahunan. Ang natanggap ninyo ay hindi lamang ang aking katotohanan, ang aking daan at ang aking buhay, kundi isang pangitain at paghahayag na higit pa kaysa kay Juan. Naunawaan ninyo ang higit na maraming misteryo at nakita na rin ang aking tunay na mukha. Higit pa ang natanggap ninyo sa aking paghatol at higit pa ang nalalaman ninyo tungkol sa aking matuwid na disposisyon. Kung kaya, kahit na ipinanganak kayo sa mga huling araw, ang inyong pangunawa ay ukol sa nauna at nakalipas at naranasan na rin ninyo ang mga bagay sa kasalukuyan at ang lahat ng ito ay personal kong ginawa. Naranasan lamang ng mga tao sa kapanahunan ng kautusan ang gawain ng Diyos na si Jehovah sa pagtatakda ng mga kautusan
at tunay ngang iilan lamang ang mga salitang binigkas ng Diyos noong panahong iyon. Naranasan lamang ng mga tao sa kapanahunan ng biyaya ang gawain ng pagtubos ng Panginoong Hesus at nagkamit ng kaunting pagkaunawa sa habag at mapagmahal na kabaitan ng Diyos. Gayunpaman, pagkatapos basahin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, hindi lamang natin naunawaan ang gawaing isinagawa ng Diyos sa nakaraang 2 kapanahunan, kundi personal din nating nararanasan ang gawain ng paghatol na isinasagawa ng Diyos sa kapanahunan ng kaharian at nakita natin ang matuwid na disposisyon at banal na diwa ng Diyos. Kasabay nito, inihayag din ng makapangyarihang Diyos ang maraming misteryo tungkol sa gawain ng Diyos sa hinaharap. Sa makatwid, ang mga katotohanang ipinagkakaloob sa atin ng makapangyarihang Diyos ngayon ay labis na nakahihigit sa natamo ng mga banal sa lahat ng nakaraang kapanahunan. Ito ang espesyal na pagpapala ng Diyos sa atin. Ang anak ng tao na kayang magpahayag ng napakaraming katotohanan, ang makapangyarihang Diyos, ang Kristo ng mga huling araw, ay ang nagbalik na Panginoong Hesus. Ang ordinaryong katawang taong ito ay ang pagpapakita ng Diyos, ang pagsasakatawan ng katotohanan. Bukod sa Diyos, sino ang makapagsasalita ng lubusan tungkol sa mga dakilang misteryong ito ng gawain ng Diyos? Sino ang makakaarok sa gawain ng Diyos? Bukod sa Diyos, sino ang makapagpapahayag ng katotohanan at makapagkakaloob ng buhay sa tao? Sino ang makapagpapahayag ng tinig ng puso ng Diyos at ng disposisyon ng Diyos? Sino ang makasisiyasat sa kaibuturan ng puso ng tao at makapaglalantad sa lahat ng katiwalian at kaisipang nakatago sa kaloob-looban? Sino ang makapagliligtas sa tao, makapagdadalisay sa tao, at makapagtuturo sa tao ng landas kung paano makamit ang ganap na kaligtasan at maiwaksi ang kasalanan? Walang taong makapagpapahayag ng katotohanan, lalo nang walang makapagtuturo ng landas kung paano maiwawaksi ang kasalanan. Sa loob ng libu-libong taon, hindi mabilang na mga tao ang nanampalataya sa Diyos at nagkaroon ng hindi mabilang na mga teologo, mga lider ng iglesia at mga tanyag na espiritual na tao, pero wala ni isa sa kanila ang nakapagpahayag ng katotohanan. Ang diwa ng tao ay kay Satanas. Ang mga tao ay hindi likas na nagtataglay ng katotohanan, kaya hindi nila maipapahayag ang katotohanan, lalo nang hindi nila maipapahayag kung ano ang tinataglay ng Diyos at ang kanyang pagiging Diyos. Mauunawaan lamang ng mga tao ang isang limitadong bahagi ng katotohanan sa pamamagitan ng pagdana sa mga salita ng Diyos, at makapagsasalita lamang sila ng kaunti tungkol sa kanilang karanasan sa mga salita ng Diyos at sa kanilang pagkaunawa sa kanilang karanasan sa gawain ng Diyos. Tanging ang nagkatawang taong Kristo ang may banal na diwa at siyang pagsasakatawan ng Espiritu ng Diyos. Tanging si Kristo ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Tanging si Kristo ang makapagpapahayag ng katotohanan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang daan ng buhay ay hindi isang bagay na maaaring taglayin ng sinumang tao. Hindi rin ito isang bagay na madaling matamo ng bawat tao. Ito ay sapagkat ang buhay ay maaari lamang magmula sa Diyos. Ibig sabihin, tanging ang Diyos mismo ang nagtataglay ng diwa ng buhay at tanging ang Diyos mismo ang may daan ng buhay. Kaya tanging ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay at ang bukal na may patuloy na umaagos na buhay na tubig ng buhay. Ang 7 volume ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ay higit pang nagbibigay daan sa atin na maunawaan kung ano talaga ang ibig sabihin ng ang salita ay nagpapakita sa katawang tao.
Basahin natin ang ilang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, sa kapanahunan ng kaharian, nagwiwika ang Diyos na nagkatawang tao ng mga salita upang lupigin ang lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ito ay ang salita na nagpapakita sa katawang tao. Dumating ang Diyos sa panahon ng mga huling araw upang gawin ang gawaing ito, na ang ibig sabihin, naparito siya upang tuparin ang aktwal na kabuluhan ng salita na nagpapakita sa katawang tao. Nagwiwika lamang siya ng mga salita at bihirang may pagdating ng mga katunayan. Ito ang pinakadiwa ng salita na nagpapakita sa katawang tao, at kapag nagwiwika ng kanyang mga salita ang Diyos na nagkatawang tao, ito ang pagpapakita ng salita sa katawang tao at ang salita na nagiging katawang tao. Nang pasimula siya ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos, at nagkatawang tao ang salita. Ito ang gawain ng pagpapakita ng salita sa katawang tao ay ang gawain na isa sa katuparan ng Diyos sa mga huling araw at ang huling kabanata ng kanyang buong plano ng pamamahala, at kailangan ngang pumarito ng Diyos sa lupa at maghayag ng kanyang mga salita sa katawang tao. Yaong ginagawa ngayon, yaong gagawin sa hinaharap, yaong isa sa katuparan ng Diyos, ang huling hantungan ng tao, yaong mga maliligtas, yaong mga mawawasak at iba pa. Maliwanag nang nakasaad ang lahat ng gawaing ito na dapat makamit sa katapusan, at ang lahat ay upang isakatuparan ang aktwal na kabuluhan ng salita na nagpapakita sa katawang tao. Gagamitin ng Diyos ang mga salita upang lupigin ang sansinukob. Gagawin niya ito hindi sa pamamagitan ng katawang tao niya, kundi sa pamamagitan ng paggamit ng mga pagbigkas mula sa bibig ng Diyos na nagkatawang tao upang lupigin ang lahat ng mga tao sa buong sansinukob. Tanging ito ang salita na nagkatawang tao, at tanging ito ang pagpapakita ng salita sa katawang tao. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao ay hindi nangangahulugan na ang katawang tao ng Diyos ay nagpapakita sa bawat tao, kundi sa halip ay naisakatuparan ng Diyos ang kanyang mga salita at ang kanyang disposisyon sa katawang taong ito, at sa pamamagitan ng katawang taong ito, ipinapahayag niya ang katotohanan at sinasalita ang kanyang mga salita. Sa pamamagitan ng katawang taong ito tayo nakakatanggap ng katotohanan. Sa pagbabasa ng mga salitang ito, makikita natin ang pagpapakita at disposisyon ng Diyos. Sa takbo ng kanilang buhay, maraming tao ang hindi personal na nakakita sa Diyos, pero dahil nabasa nila ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, naniniwala silang nagbalik na ang Panginoong Hesus. Ito ay dahil mismo nakita nila ang katunayan ng salitang nagpapakita sa katawang tao. Nagpahayag ang makapangyarihang Diyos ng 10 milyong salita ng katotohanan na sumasaklaw sa lahat ng aspekto ng katotohanan. Lahat ng may abilidad na umarok sa pagbabasa ng saganang mga katotohanan ito ay nakita na ang pagpapakita ng Diyos at ang gawain ng Diyos. Para na rin silang nakaharap sa Diyos mismo. Ikatlo, lumaganap na ang ebanghelyo ng kaharian sa buong mundo. Ang mga salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ay naisalin na sa mahigit 40 wika at libreng magagamit online para hanapin at siyasatin ng buong sangkatauhan. Ang mga salita ng Diyos ay lalong lumalaganap ng mas malawak sa bawat araw.
Narinig ng mga tao mula sa bawat bansa at rehiyon na nananabik sa katotohanan ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Kinilala ang mga ito bilang tinig ng Diyos at matatag na naniwala na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Sunod-sunod silang bumabaling sa makapangyarihang Diyos. Ang Iglesia ng makapangyarihang Diyos ay nagsusulputan sa lahat ng bansa at rehiyon na parang mga kabute pagkatapos ng ulan. Sunod-sunod na sinimulang ipalaganap ng hinirang na mga tao ng Diyos sa buong mundo ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at magpatotoo sa kanyang gawain. Sa bawat sandaling lumilipas, ang ebanghelyo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos ay patuloy na lumalaganap ng malawakan. Bawat araw, maraming tao mula sa buong mundo ang sumisiyasat sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at tumatanggap sa ebanghelyo ng makapangyarihang Diyos. Ito ang katuparan ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, lalaganap ang mga salita ng Diyos sa hindi mabilang na mga tahanan. Magiging kilala ang mga ito sa lahat at saka lamang lalaganap ang gawain niya sa buong sansinukob. Na ang ibig sabihin, kung ang gawain ng Diyos ay lalaganap sa buong sansinukob, dapat ipalaganap ang mga salita niya. Sa araw ng kaluwalhatian ng Diyos, ipakikita ng mga salita ng Diyos ang kapangyarihan at awtoridad ng mga ito. Magagawa at magaganap ang bawat isa sa mga salita niya mula pa sa panahong hindi naabot ng gunita hanggang ngayon. Sa paraang ito, ang kaluwalhatian ay mapapa sa Diyos sa lupa, na ang ibig sabihin, maghahari ang mga salita niya sa lupa. Kakastiguhin ng mga salitang sinabi mula sa bibig ng Diyos ang lahat ng masamang tao. Pagpapalain ng mga salitang sinabi mula sa bibig niya ang lahat ng matuwid, at ang lahat ay itatatag at gagawing ganap ng mga salitang sinabi mula sa bibig niya. Ni hindi siya magpapamalas ng anumang mga tanda o mga kababalaghan. Lahat ay maisa sa katuparan ng mga salita niya at magbubunga ng mga katunayan ang mga salita niya. Ipagdiriwang ng lahat ng nasa lupa ang mga salita ng Diyos, maging mga nasa hustong gulang man sila o mga bata, lalaki, babae, matanda o kabataan, magpapasailalim sa mga salita ng Diyos ang lahat ng mga tao. Nagpapakita sa katawang tao ang mga salita ng Diyos. Pinahihintulutan ang mga tao na makita ang mga ito sa lupa, matingkad at makatotohanan. Ito ang ibig sabihin ng magkatawang tao, ang salita. Lumaganap ang ebanghelyo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos na kasing bilis ng kidlat. Sa loob lamang ng 30 maikling taon, lumaganap na ito sa buong mundo. Tinutupad nito ang propesiya ng Panginoong Hesus. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikislap sa silanganan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao. Na isa sa katuparan ito ng makapangyarihang Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga himala o kababalaghan, kundi ganap na sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Hindi ba't ito ang gawain ng Diyos? Sino sa sangkatauhan ang makagagawa ng gayong bagay? Ito ay hindi mapabubulaan ng katibayan ng gawain ng banal na Espiritu na ganap na nagpapatunay na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Ito ay isang katunayang hindi maikakaila ni numan. Ika-4, ang masama ay dapat parusahan.
Ang ebanghelyo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos ay hindi umunlad sa ilalim ng magagandang kondisyon. Sa kabaligtaran, hinarap nito ang patuloy at nagngangalit na pagkondena at malupit na pag-uusig mula sa satanikong rehimeng CCP at sa mga puwersa ng Antikristo sa mundo ng relihiyon. Subalit, ang hindi nila inaasahan ay nasa kabila ng sunod-sunod na madugong panunupil, hindi lamang hindi nadurog ang iglesia ng makapangyarihang Diyos. Sa katunayan, ay patuloy pa itong umunlad. Ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay hindi napigilan at sa katunayan, sa pamamagitan ng pag-uusig at pag-aresto ng CCP, ang mga Kristiyano mula sa ang iglesia ng makapangyarihang Diyos ay tumakas sa ibang bansa at ipinalaganap ang ebanghelyo ng kaharian sa buong mundo. Ngayon, lumaganap na ang mga salita ng Diyos sa buong mundo at ang mga katotohanan kanyang ipinahayag ay para sa buong sangkatauhan. Ito ang dakilang kapangyarihan ng Diyos at anumang nagmumula sa Diyos ay tiyak na uunlad. Ang pagpapakita at gawain ng Diyos ay makapangyarihan at hindi mapipigilan. Walang bansa o puwersa ang makahahadlang sa kanyang daan. Ang rehimeng CCP at ang mga puwersa ng Antikristo sa mundo ng relihiyon ay lubusang napahiya at natalo. Nagawa nila ang karumal-dumal na mga kasalanan ng paglapastangan laban sa banal na espiritu at muling pagpapako sa krus sa Diyos. Matagal nang nagdulot ng puot ng Diyos ang kanilang mga kilos at nagdala ng sumpa ng Diyos sa kanilang mga sarili. Sinimulan ng gamitin ng Diyos ang iba't ibang sakuna upang kastiguhin ang lahat ng masamang puwersang lumalaban sa Kanya. Gagantihan ng Diyos ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ngayon ang panahon kung kailan pinagpapasyahan ang mga kalalabasan ng mga tao at ang mga tao ay ibinubukod-bukod ayon sa kanilang uri. Lahat ng masamang tao at mga puwersa ng Antikristo na galit na sumasalungat at kumokondena sa gawain ng makapangyarihang Diyos ay wawasakin ng parusa ng sakuna. Tanging ang mga tumatanggap sa gawain ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nagkakamit ng katotohanan ang siyang mga inililigtas ng Diyos at sila lamang ang maaaring akayin niya patungo sa isang magandang hantungan. Ito ay inorden ng Diyos, tulad lang ng sinasabi ng makapangyarihang Diyos. Kapag nagsasalita ako sa buong sansinukob, naririnig ng lahat ng tao ang aking tinig. Ibig sabihin, nakikita ng lahat ng tao ang lahat ng gawa na isinakatuparan ko sa buong sansinukob. Yaong mga sumasalungat sa aking mga layunin, ibig sabihin, yaong mga kumukontra sa akin sa mga gawa ng tao, ay babagsak sa gitna ng aking pagkastigo. Gagawin kong panibago ang napakaraming bituin sa kalangitan. At dahil sa akin, ang araw at ang buwan ay mapapanibago, ang kalangitan ay hindi na gaya ng dati. At lahat ng bagay sa lupa ay mapapanibago. Maisa sa katuparan ang lahat ng ito dahil sa aking mga salita. Ang lahat ng bansa sa loob ng sansinukob ay muling hahati-hatiin at mapapalitan ng aking kaharian, upang ang mga bansa sa ibabaw ng lupa ay maglalaho magpakailanman at ang matitira lang ay ang kaharian na sumasamba sa akin. Lahat ng bansa sa lupa ay mawawasak at titigil sa pag-iral. Sa mga tao sa loob ng sansinukob, ang lahat ng sa dyablo ay lilipulin. Ang lahat ng sumasamba kay Satanas ay babagsak sa gitna ng aking naglalagablab na apoy. Ibig sabihin, maliban doon sa mga sumusunod sa agos, lahat ay magiging abo. Kapag kinakastigo ko ang bawat tao,
Ang relihiyosong komunidad sa iba't ibang antas ay babalik sa aking kaharian at malulupig sa pamamagitan ng aking mga gawa dahil nakita na nila na dumating na ang banal na nakasakay sa isang puting ulap. Lahat ng tao ay pagbubukod-bukurin ayon sa kanilang uri at tatanggap ng iba't ibang pagkastigo na nararapat sa kanilang mga kilos. Ang lahat ng lumaban sa akin ay mamamatay, at yaon namang mga hindi ako kasali sa kanilang mga gawa sa lupa dahil sa kanilang naging pag-uugali. Sila ay patuloy na iiral sa lupa sa ilalim ng pamamahala ng aking mga anak at aking mga tao. Magpapakita ako sa di mabilang na mga bansa at tao at ipapahayag ko ang sarili kong tinig sa lupa. Ipinoproklama ang pagkumpleto ng aking dakilang gawain. Tinutulutan ang lahat ng tao na makita ito gamit ang sarili nilang mga mata. 5. Ang Diyos ang pinagmumulan ng katotohanan. Sabi ng ilang tao, lahat ng salita ng Diyos ay nasa Biblia. Imposibleng magsalita ang Diyos ng mga bagong salita. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay wala sa Biblia, at ang mga salitang wala sa Biblia ay hindi mga salita ng Diyos. Sang-ayon ka ba? Iniisip ng ilang tao na hindi maaaring maging mga salita ng Diyos ang mga salita ng makapangyarihang Diyos dahil lang hindi nakatala sa Biblia ang mga ito. At sa batayang iyon, tumatanggi silang tanggapin ang makapangyarihang Diyos. Nang unang magpakita ang Panginoong Hesus at simulan ang kanyang gawain, ang mga salitang sinabi niya ay hindi nakatala sa lumang tipan. Kung gayon, maaari mo bang kondenahin ang gawain ng Panginoong Hesus bilang huwad? Kahit na itinatala ng bagong tipan ang ilan sa mga salita ng Panginoong Hesus, napakalimitado ng mga ito dahil napakaraming salita ang sinabi ng Panginoong Hesus sa loob ng kanyang 3.5 taon ng pangangaral. Ang nakatala sa bagong tipan ay patikim lamang. Marami sa mga salita ng Panginoong Hesus ang hindi nakatala sa Biblia. Maglalakas loob ka bang sabihin na ang mga salitang ito ng Panginoong Hesus ay hindi katotohanan? Maglalakas loob ka bang sabihin na ang Panginoong Hesus ay hindi ang tunay na Diyos? Sa gawain ng Diyos sa lahat ng kapanahunan, nagpahayag siya ng napakaraming salita. Sa katunayan, karamihan sa mga salita ng Diyos ay hindi nakatala sa Biblia, maging ito man ay ang luma o ang bagong tipan. Ang mga salita ng Diyos na nakatala sa Biblia ay napakalimitado. Sa pagtingin sa ganitong paraan, ang paniniwalang pinanghahawakan ng mundo ng relihiyon na tanging ang nakatala sa Biblia ang mga salita ng Diyos at ang hindi nakatala sa Biblia ay hindi mga salita ng Diyos ay talagang katawa-tawa at hindi naaayon sa mga katunayan kahit kaunti. Sa makatwid, kung ito ba ay pagpapakita at gawain ng Diyos, ay talagang hindi maaaring pagpasyahan batay sa kung ito ay nakatala sa Biblia, kundi sa halip ay batay sa kung ang mga salitang ipinahayag ng Diyos sa kanyang gawain ay katotohanan at kung kaya ba nitong iligtas ang mga tao. Sabi ng ilang tao, ang Biblia ang tanging awtoridad at imposibleng magpahayag ang Diyos ng mga bagong salita sa mga huling araw. Pero, tama ba talaga ang pananaw na ito? Sinabi ba ito kailanman ng Panginoong Hesus? Pinatotohanan ba ito kailanman ng banal na Espiritu? Malinaw na hindi. Dahil hindi kailanman sinabi ng Diyos ang gayong bagay, ang pananaw na ito ay malinaw na nagmumula sa mga kuro-kuro at imahinasyon ng tao.
Sa pananalig ng mga tao sa Diyos, ang lahat ay dapat ibatay sa mga salita ng Diyos. Malinaw na ipinropesiya ng Panginoong Hesus. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo kakayanin. Gayunman ay kapag siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Ipinropesiya rin ng aklat ng pahayag. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakan ng 7 tatak. At sino man sa langit o sa ibabaw ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, "Huwag kang umiyak. Narito, ang leon sa angkan ni Juda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito." Ang maraming bagay, buong katotohanan, at ang selyadong aklat sa mga propesiyang ito ay tumutukoy sa mga bagong salitang bibigkasin ng Diyos sa mga huling araw. Kaya, paano posibleng naisulat ang mga ito sa Biblia ng patiuna? Sa katunayan, ang mga salita ang salita ay nagpapakita sa katawang tao na ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ang katuparan ng mga propesiyang ito. Basahin natin ang isa pang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, "Kung tutuusin, alin ang mas dakila, ang Diyos o ang Biblia? Bakit kailangang gumawa ang Diyos ng naaayon sa Biblia? Maaari kaya na walang karapatan ang Diyos na higitan ang Biblia? Hindi ba maaaring humiwalay ang Diyos sa Biblia at gumawa ng ibang gawain? Bakit hindi ipinangilin ni Jesus at ng kanyang mga disipulo ang araw ng Sabat? Kung magsasagawa siya ng isinasaalang-alang ang araw ng Sabat at nang ayon sa mga utos ng lumang tipan, bakit hindi nangilin si Jesus sa Sabat nang dumating siya at sa halip ay naghugas ng mga paa, nagtaklob ng ulo, naghati-hati ng tinapay at uminom ng alak? Hindi ba wala itong lahat sa mga utos ng lumang tipan? Kung iginalang ni Jesus ang lumang tipan, bakit niya nilabag ang mga regulasyong ito? Dapat mong malaman kung alin ang nauna, ang Diyos o ang Biblia. Bilang Panginoon ng Sabat, hindi ba siya maaaring maging Panginoon din ng Biblia? Kung nais mong makita ang gawain ng kapanahunan ng kautusan at makita kung paano sinundan ng mga Israelita ang landas ni Jehovah, dapat mong basahin ang lumang tipan. Kung nais mong maunawaan ang gawain ng kapanahunan ng biyaya, dapat mong basahin ang bagong tipan. Ngunit paano mo makikita ang mga gawain sa mga huling araw? Kailangan mong tanggapin ang pamumuno ng Diyos ngayon at pumasok sa gawain sa kasalukuyan dahil ito ang bagong gawain at wala pang nakapagtatala nito dati sa Biblia. Ngayon, ang Diyos ay naging tao at pumili ng ibang hinirang na mga tao sa Tsina. Ang Diyos ay gumagawa sa mga taong ito. Nagpapatuloy siya mula sa kanyang gawain sa daigdig at nagpapatuloy mula sa gawain sa kapanahunan ng biyaya. Ang gawain sa kasalukuyan ay isang daan na hindi pa kailanman nalakaran ng tao at daan na wala pang sinuman ang nakakita. Ito ay gawain na hindi pa kailanman nagawa. Ito ang pinakabagong gawain ng Diyos sa mundo. Kaya, ang gawain na hindi pa nagawa noon ay hindi kasaysayan dahil ang ngayon ay ngayon at hindi pa nagiging nakaraan. Hindi alam ng mga tao na ang Diyos ay nakagawa ng mas nakahihigit at mas bagong gawain sa mundo.
At sa labas ng Israel, na lumampas na ito sa saklaw ng Israel at lampas sa mga propesiya na ibinigay ng mga propeta, na ito ay bago at kahangahangang gawain na hindi sakop ng mga propesiya at mas bagong gawain na lampas sa Israel at gawain na hindi makikita o kaya ay magawang akalain ng mga tao. Paanong ang Biblia ay naglalaman ng malinaw na mga talaan ng nasabing gawain? Sino ang maaaring makapagtala ng bawat isang bahagi ng gawain ngayon bago ito maganap nang walang makakaligtaan? Makikita natin na nauna ang gawain ng Diyos at ang Biblia ang tala na sumunod. Kung babalikan lang natin ang mga makasaysayang katunayan kung paano nabuo ang Biblia, magiging lubos na malinaw ang umuulit na prinsipyong ito. Nang likhain ng Diyos ang kalangitan at lupa at lahat ng bagay, walang Biblia. Nang isagawa ng Diyos na si Jehovah ang kanyang gawain, wala ring Biblia. Pagkatapos lamang makumpleto ng Diyos ang kanyang gawain sa kapanahunan ng kautusan, nagsimulang itala ng mga tao kung paano nagpakita at gumawa ang Diyos noong panahong iyon at kung paano niya ginamit si Moises upang itakda ang mga kautusan. Gayon din, nang isagawa ng Panginoong Hesus ang kanyang gawain, tanging ang lumang tipan ang umiral at hindi pa umiral ang bagong tipan. Ang bagong tipan ay hindi tinipon hanggang sa mahigit 300 taon matapos makumpleto ng Panginoon ang kanyang gawain. Ang Biblia ay palaging tinitipon ng mga sumunod na henerasyon pagkatapos makumpleto ng Diyos ang bawat yugto ng kanyang gawain. Nauuna ang gawain ng Diyos at pagkatapos ay tinitipon ang Biblia. Ito ang umuulit na prinsipyo. Sa makatwid, ang mga salita at gawain ng Diyos sa anumang yugto ay imposibleng maitala sa Biblia ng patiuna. Sa mga huling araw, dumating na ang makapangyarihang Diyos, dala ang gawain ng paghatol at binibigkas ang lahat ng salita na ganap na nagliligtas sa sangkatauhan. Karamihan sa mga salitang ito ay tinipon sa "ang salita ay nagpapakita sa katawang tao". Sa makatwid, ang mga salitang ito ay imposibleng naitala sa Biblia ng patiuna. 2,000 taon na ang nakalipas. Nagawa ng mga Pariseyo ang mismong pagkakamaling ito. Nilimitahan nila ang gawain ng Diyos sa mga salita ng Biblia at ginamit ang mga kasulatan upang hatulan at kondinahin ang mga bagong salita at gawa ng Panginoong Hesus. Sa makatwid, sinabi sa kanila ng Panginoong Hesus, "Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito'y siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. At ayaw ninyong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay." Nagpapatotoo lamang ang Biblia sa Diyos, ngunit ang Biblia mismo ay hindi makapagbibigay ng buhay sa mga tao. Ang Diyos ang Panginoon ng Biblia, at tanging ang Diyos ang pinagmumula ng buhay. Sa bawat kapanahunan, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang mga salita ayon sa mga pangangailangan ng sangkatauhan. Sa kapanahunan ng kautusan, binigyan lamang ng Diyos ang sangkatauhan ng mga simpleng utos upang pigilan sila at ipaalam sa kanila ang kasalanan. Ang mga salitang ito ay naitala sa lumang tipan. Sa kapanahunan ng biyaya, nagpakita ang Panginoong Hesus upang gumawa para turuan ang sangkatauhan na ikumpisal ang kanilang kasalanan at magsisi. Ang mga salitang ito ay kalaunang naitala sa bagong tipan. Sa kapanahunan ng kaharian, nagpakita ang makapangyarihang Diyos at binuksan ang selyadong aklat,
ipinapahayag ang mas malalim at mas mataas na mga katotohanan upang alisin ang ating makasalanang kalikasan at ganap na linisin at iligtas ang sangkatauhan. Mula rito, makikita natin na ang gawain ng Diyos ay unti-unting sumusulong at ang mga salitang binibigkas ng Diyos ay lalong lumalalim at nagiging mas taos sa pag-usad ng kapanahunan at sa mga pangangailangan ng sangkatauhan. Basahin natin ang isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at mas lalong lilinaw ang usaping ito. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang katunayan na nais kong ipaliwanag dito ay ito: kung ano ang mga tinataglay ng Diyos at ang kanyang pagiging Diyos ay walang hanggang di nauubos at walang katapusan. Ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay at ng lahat ng bagay. Hindi siya maaaring maarok ng anumang nilikha. Ang panghuli, dapat ko pa ring ipaalala sa lahat. Huwag na muling lagyan ng limitasyon ang Diyos batay sa mga aklat, mga salita o sa kanyang nakaraang mga pagbigkas kahit kailan. Mayroon lamang iisang salita na naglalarawan ng tanging katangian ng gawain ng Diyos. Bago, ayaw niyang tahakin ang lumang mga landas o ulitin ang kanyang gawain. Higit pa riyan, ayaw niyang sambahin siya ng mga tao sa pamamagitan ng paglalagay sa kanya ng limitasyon sa loob ng partikular na saklaw. Ito ang disposisyon ng Diyos. Ang Diyos ang lumikha at ang pinagmumula ng buhay ng tao. Sa loob ng libo-libong taon, patuloy siyang nagsasalita at gumagawa, patuloy na tinutustusan ang sangkatauhan ng lahat ng kailangan nito at inaakay ang sangkatauhan pasulong. Ang mga salita ng Diyos ay tulad ng isang bukal ng tubig na buhay na walang katapusang dumadaloy. Ang mga salita at gawain ng Diyos ay hindi kailanman nalilimitahan ng sinumang tao, pangyayari o bagay, lalo nang hindi nalilimitahan ng Biblia. Palaging nagsasalita ang Diyos ng mas maraming salita at nagsasagawa ng mas marami at mas bagong mga gawa ayon sa kanyang plano ng pamamahala at sa mga pangangailangan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Maaaring gustong-gusto talaga ng ilang tao na basahin ang mga bagong salitang ito, ngunit may mga alalahanin sila sa kanilang puso dahil may isang talata sa Biblia na nagsasabing, "Aking pinapatotohanan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng propesiya ng aklat na ito, kung ang sinuman ay magdagdag sa mga bagay na ito, idadagdag sa kanya ng Diyos ang mga salot na nakasulat sa aklat na ito." Ang selyadong aklat ba ay pagdaragdag sa Biblia? Darating ba sa atin ang mga sakuna kung babasahin natin ito? Mga kapatid, noong panahong iyon, sinabi ni Juan na kung may sinumang magdaragdag sa propesiyang ito, hindi na kung may sinumang magdaragdag sa Biblia. Bukod pa rito, nang sabihin ni Juan ang mga salitang iyon, hindi pa man lang natitipon ang bagong tipan. Ang aklat ng pahayag ay itinala ni Juan noong mga 90 AD matapos siyang makakita ng mga pangitain sa isla ng Patmos. At hindi pa ito matitipon hanggang sa mahigit 300 taon pagkatapos ni Kristo. Kaya, ang aklat na ito na tinukoy ni Juan ay malinaw na nangangahulugang ang aklat ng pahayag, hindi ang buong Biblia. Sa makatuwid, ang pariralang huwag magdaragdag ay hindi nangangahulugan na hindi na kailanman magsasabi ang Diyos ng mga bagong salita o magsasagawa ng bagong gawain. Sa halip, binabalaan ito ang mga tao na huwag magdagdag ng anuman sa mga propesiyang ito o baguhin ang mga ito.
Ang gawain at mga salita ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay hindi mga karagdagan sa mga propesiya sa pahayag. Ang mga ito ang katuparan ng mga propesiyang iyon. Tingnan naman natin ang pahayag, Kapitulo 2, versikulo 17. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng manang natatago. Ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia at ang manang natatago ay malinaw na tumutukoy sa mga salitang ipinapahayag ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao ay ang mismong katuparan ng selyadong aklat na ipinropesiya sa aklat ng pahayag. Higit pa rito, ang utos na huwag magdaragdag ay para sa sangkatauhan, hindi sa Diyos. Ang Diyos ang lumikha at ang kanyang mga salita at gawain ay hindi nalilimitahan ng sinumang tao, pangyayari o bagay. Sa makatwid, hindi natin dapat gamitin ang talatang ito upang limitahan ang Diyos. Ika-6. Ang mga kahihinatnan ng hindi pagtanggap sa mga bagong salita ng Diyos. Kung ang mga tao ay kumakapit lamang sa Biblia at tumatangging tanggapin ang mga bagong salitang binigkas ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, masasang-ayunan ba ng Panginoon ang gayong mga tao? Makakapasok ba sila sa kaharian ng langit? Basahin natin ang isa pang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang Kristo ng mga huling araw ay naghahatid ng buhay at naghahatid ng pangmatagalan at walang katapusang daan ng katotohanan. Ang katotohanan ito ang landas kung saan nakakamit ng tao ang buhay at ito ang tanging landas para makilala ng tao ang Diyos at masang-ayunan ng Diyos. Kung hindi mo hinahanap ang daan ng buhay na ibinigay ni Kristo ng mga huling araw, kung gayon, ay hindi mo kailanman makakamit ang pagsang-ayon ni Jesus at hindi ka magiging kalipikado na pumasok sa pintuan ng kaharian ng langit sapagkat pareho kang isang puppet at bilanggo ng kasaysayan. Ang mga kinokontrol ng mga regulasyon, ng mga salita at ng mga gapos ng kasaysayan ay hindi kailanman makakapagkamit ng buhay o ng walang hanggang daan ng buhay. Ito ay dahil ang tanging mayroon sila ay maruming tubig na kanilang kinapitan sa loob ng libu-libong taon sa halip na ang tubig ng buhay na dumadaloy mula sa trono. Ang mga hindi natutustusan ng tubig ng buhay ay mananatiling mga bangkay, mga laruan ni Satanas, at mga anak ng impyerno magpakailanman. Kung gayon, paano nila masisilayan ang Diyos? Kung naghahangad ka lang na kumapit sa nakaraan, naghahangad lang na manatili sa iyong kinalalagyan at panatilihin ang mga bagay-bagay, at hindi naghahangad na baguhin ang kasalukuyang kalagayan at iwaksi ang kasaysayan. Kung gayon, hindi ba't palagi kang magiging kaaway ng Diyos? Malawak at makapangyarihan ang mga hakbang ng gawain ng Diyos, tulad ng rumaragasang mga alon at dumadagundong na mga kulog. Subalit pasibo kang nakaupo na naghihintay ng pagkawasak, kumakapit sa iyong kahangalan at walang ginagawa. Sa ganitong paraan, paano ka maituturing na isang taong sumusunod sa mga yapak ng kordero? Paano mo mabibigyang katwiran na ang Diyos na kinakapitan mo ay isang Diyos na palaging bago at hindi kailanman luma? At paano ka maihahatid ng mga salita sa mga nanilaw mong libro patawid sa panibagong kapanahunan? Paano ka maaakay ng mga ito para mahanap mo ang mga hakbang ng gawain ng Diyos? At paano ka madadala ng mga ito paakyat sa langit?
Ang hawak mo sa mga kamay mo ay ang mga salitang makapagbibigay lang ng panandaliang ginhawa, hindi ang mga katotohanang kayang magbigay ng buhay sa iyo. Ang mga salita ng mga kasulatang binabasa mo ay pinagyayaman lamang ang dila mo at hindi mga salita ng pilosopiyang makatutulong sa pag-unawa mo sa buhay ng tao, lalong hindi ang mga landas na kayang maghatid sa iyo sa pagiging perpekto. Hindi ba't nagdudulot sa iyo ng pagninilay-nilay ang pagkakaibang ito? Hindi ba't naipapaunawa nito sa iyo ang mga hiwagang nakapaloob dito? May kakayahan ka bang dalhin ang sarili mo sa langit upang makipagtagpo sa Diyos nang ikaw lang? Kung wala ang pagdating ng Diyos, kaya mo bang dalhin ang sarili mo sa langit upang matamasa ang kasiyahang pampamilya kasama ang Diyos? Nananaginip ka pa rin ba ngayon? Iminumungkahi ko, kung gayon, naihinto mo ang pananaginip at tingnan kung sino ang gumagawa ngayon. Tingnan kung sino ang gumagawa ngayon ng gawain ng pagliligtas sa tao sa mga huling araw. Kung hindi mo gagawin, hindi mo kailanman makakamit ang katotohanan at hindi mo kailanman makakamit ang buhay. Ang mga katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos sa "Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang Tao" ay umaabot na ngayon sa 7 buong volume na lahat ay makikita online. Nagpahayag ang Diyos ng napakaraming katotohanan. Hindi mabilang na mga tao ang sumusunod ngayon sa makapangyarihang Diyos at mayroong saganang mga patotoong batay sa karanasan ng pananampalataya sa makapangyarihang Diyos. Maraming pelikula na nagpapatotoo sa Diyos at maraming himno na nagpupuri sa Kanya. Bukod dito, sa puntong ito ay lumaganap na ang Ebanghelyo ng Kaharian sa mahigit 100 bansa sa buong Asya, Europa, Amerika, Afrika at Oceania. Tinanggap na ng hinirang na mga tao ng Diyos mula sa buong mundo ang makapangyarihang Diyos. Ang mga kahangahangang resultang ito pa lamang ay sapat na para makilala ng mga tao na ito ay tunay na gawain ng Diyos. Gayunpaman, kung maririnig natin ang napakaraming katotohanang binigkas ng makapangyarihang Diyos, ngunit tumatanggi pa rin tayong tanggapin ito. At kung nakikita natin ang mga katunayan ng gawain ng Diyos, ngunit patuloy pa rin nating tinatanggihan ang mga ito, nililimitahan magpakilanman ang Diyos sa loob ng Biblia at tinatanggihan ang Kanyang mga bagong salita, kung gayon, ay hindi kailanman malilinis ang ating mga tiwaling disposisyon at hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Habang buhay nating mawawala ang kaligtasan ng mga huling araw at hahantong sa pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin sa gitna ng mga sakuna. Ito ay pagdudulot ng sarili nating pagkawasak. Tayo ay kokondinahin at ititiwalag ng Diyos magpakailanman. Tinutupad nito ang mga salita ng Biblia. Sapagkat kung sasadyain pa nating magpatuloy sa paggawa ng kasalanan pagkatapos nating malaman ang katotohanan, wala nang handog na maiaalay pa para mapatawad ang mga kasalanan natin, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Dalawang taon na ang nakalilipas, nangako ang Panginoong Hesus, "Narito, ako'y madaling pumaparito." Nagpropesiya rin siya, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian.
at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ngayon, matapos ang 2,000 taon ng pananabik at paghihintay, narito na ang mga palatandaan ng mga huling araw at papalapit na ang mundo sa huling yugto nito. Sa buong mundo, ang mga sakuna ay nangyayari sa lahat ng dako at lalo pang tumitindi. Ang mga lindol ay sumasalanta ng walang babala, ang mga tagtuyot ay nagpapatuyo ng lupa, tinatangay ng mga pagbaha ang mga tahanan at buhay, at ginagawang abo ng naglalagablab na mga wildfire ang mga kagubatan at bayan. Samantala, ang mga pandemya ay nananatili sa loob ng maraming taon at ang mga digmaan ay patuloy na sumisiklab at tumitindi. Ito na ang kritikal na panahon para sa pagbabalik ng Panginoon. Handa ka na bang salubungin ang kanyang pagbabalik? Nais mo bang maging mga matatalinong dalaga, handang tanggapin ang kasintahang lalaki? Sinabi ng Panginoong Hesus, "Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig." Gusto mo bang matutunan kung paano makikilala ang tinig ng Diyos at hindi mapapalampas ang kanyang pagbabalik? Nais mo bang magkaroon ng karunungan upang makilatis ang tunay na Kristo sa huwad? Pagdating ng Panginoon, gusto nating lahat na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit ano ang mga kondisyon para makapasok sa kaharian ng Diyos? Mahigit sa 200 beses na ipinropesiya sa Biblia ang paghatol na naghihintay sa bawat isa sa atin. Paano hahatulan ng Diyos ang mga mananampalataya at walang pananampalataya? Ano ang kaugnayan sa pagitan ng paghatol at ng ating huling hantungan? Mula sa simula hanggang ngayon, ang Diyos ay nakikipaglaban kay Satanas upang iligtas ang sangkatauhan ng hakbang-hakbang mula sa kasalanan. May nakapagsabi na ba sa iyo na ang Diyos ay may 6,000 taong plano ng pamamahala upang iligtas ang sangkatauhan? Paano tatapusin ng Diyos ang kanyang plano ng pamamahala at dadalhin tayo sa isang magandang destinasyon? Ito ay hindi lamang isang karaniwang pag-aaral ng Biblia. Ihahayag namin ang lahat ng mga lihim na ito na hindi mo pa naririnig. Dito, mas marami kang matututunan kaysa sa itinuro sa iyo sa simbahan. Dito, makakahanap ka ng kanlungan sa panahon ng malalaking kalamidad. Dito, malalaman mo kung paano isasakatuparan ng Diyos ang kanyang kaharian sa lupa. Papalapit na ang araw ng Panginoon. Sa mga panahong tulad nito, ang pag-aalinlangan ay maaaring nakamamatay. Walang sino mang nag-akala na ang kahapon na iyon na pala ang kanilang huli. Nakakalungkot makita na marami ang may mga plano para sa bukas na hindi na naisakatuparan. Hindi na mabilang ang mga taong nawalan ng buhay bago pa man nila nagawang hanapin ang katotohanan. Para sa atin na buhay pa hanggang ngayon, may pagkakataon pa ring marinig ang tinig ng Diyos. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit alam ng Diyos. At binibigyan kanya ng daan palabas. Isang daan tungo sa buhay, tungo sa kapayapaan, tungo sa kanyang kaharian. Halika, habang may oras pa. Ang aming libreng pag-aaral ng Biblia ay isinasagawa online araw-araw. Tuwing 2 p.m. at 7:30 p.m. Philippine Time, available sa lahat ng online platform, kabilang ang Facebook Messenger, YouTube at iba pa. O tumawag sa amin sa 0910-703-2766 para malaman ang karagdagang mga detalye.